hinggil po dito sa trap impeachment o yung tinatawag na tanim impeachment na style na ginawa po ng grupo ni Ginoong Marcos, ng kanyang asawa na si Lisa Araneta at ng pinsan nito na si Romualdez. Una sa lahat ay hindi lamang ang pusong Pinoy na siya namang pong malapit na party list na ginagamit nila Marcos sa mga operations nila sa loob ng Kongreso, hindi lamang po ang party list na ito ang natumayo bilang sponsor sa loob ng House of Representatives dito sa mahinang klase, subalit alam naman natin po na isang pagkukunwari o tanim impeachment operations nila Marcos. Hindi lamang po itong pusong Pinoy na party list ang ginagamit nila ngayon, nila Marcos at Romualdez, para magserbing aktor sa ginagawa nilang manipulation sa impeachment process para mapigilan at madiskaril itong tunay na impeachment complaint na ihahain kay Marcos in the next few days from now sa ating pagkakaalam, with solid evidence na tatamaan talaga siya para madiskaril ito, masabotahe ito, at hindi magkaroon ng take-off ang tunay at totoong impeachment complaint. Inunahan na nila Marcos, nila Lisa Araneta at nila Martin Romualdez ng special operations. So ang pusong Pinoy party list na itinuturo na malapit kay Ramon Ang na tycoon or oligarch tycoon na barkada din ni Marcos na siyang nagde-develop ngayon ng Ninoy Aquino International Airport dyan sa ating paliparang Panghimpapawid, no? Ang kanyang paboritong anak ay nasa pusong Pinoy at ang mga Garcia na kaalyado ni Marcos sa Bataan, no? At ginagamit din nila Romualdez. Itong complainant na si Attorney De Jesus ay itinuro din ni Congressman Igay Erese. Si Congressman Igay Erese, isa po ito sa mga tumatayo na kritiko na may punto at mayroong paninindigan upang banggain ang mga maniobra ng kasindikatuhan nila Marcos at Romualdez sa loob po ng mga budget process na dumaan at kanyang ibinubulgar ang kalokohan na ginawa nila Marcos at Romualdez, nila Saldico, hinggil sa pagkatay at ginawang estafa o panluloko at sindikato ang mga budget mula 2023 at 2024. Ayon kay Congressman Igay Erese, mga kababayan, itong si Attorney De Jesus ay abogado ni Lisa Araneta Marcos, na asawa ni Bongbong Marcos, sa kanilang isinampang disbarment complaint o pagpapatanggal ng lisensya sa pagkaabogado laban kay Attorney Glenn Chong noong 2024. So around 15 months ago lang, itong si Attorney De Jesus ay tagapagtanggol at operator pala ito ni Lisa Araneta, na asawa ni Bongbong Marcos Jr. So ano ito? Dramahan at gimikan? Kaya nga talagang panluloko ang layunin nitong kunwa-kunwarian at gimmick na impeachment complaint laban kay Marcos, sapagkat tinatawag ito na impeach me or tanim impeachment. Na ang layunin, sinabi ko sa isang video natin, ay tatlo. Mag-diskaril upang magkaroon ng epekto na hindi makausad ang tunay at may sapat na batayang ebidensya at seryosong pagpapa-impeach kay Marcos na hindi na makausad sakaling ito ay maisampa o ma-file sa House of Representatives sapagkat may nauna ng nakalinya. At ito nga ang mismo sila Marcos at Lisa Araneta at Romualdez, sila Tambaloslos, ang nagmaniobra. Pangalawa, ang layunin nito ay magsabotahe so that either mapipilitan po na mag-antay o kaya makipag-usap dito sa abogado ni Lisa ang mga magsasampa ng complaint dahil nauna siya doon sa linya ng kalendaryo sa pagkakaroon ng schedule of hearing o kung mayroon mang referral. At pangatlo, mag-create ng kalituhan, ng confusion among the people na akala natin ay may nagsampa ng kaso na magpapa-impeach kay Marcos Jr., yun pala sila din
Marcos at Lisa at Tambaluslos ang may kagagawan. So itong si Atty. De Jesus, ibinulgar kahapon ni Congressman Igay Erese, napakawala ni Marcos at ni Lisa, sapagkat siya mismo, itong abogadong ito, ay naging tagapagtanggol, naging operator ni Lisa Araneta laban kay Atty. Glenn Chong upang magsampa ng reklamo of disbarment o pagpapatanggal ng lisensya sa pagkaabogado. So tatlo kaagad na bagay ang makikita mo dito sa motibo. Number one, malamang ito ay hinire, binayaran. Pag sinabing hire, ang services mo, ikaw ay may professional fee. So magkano ang binayad dito kay Atty. De Jesus upang magsampa-sampahan ng kunwa-kunwari ang impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos Jr. para lamang mapigilan at magsabotahe sa totoong isasampang impeachment complaint laban kay Ginoong Marcos. So for hire itong si Atty. De Jesus, no? Siya, dahil nga kliyente niya o kaya siya ay under retainer, no? Binabayaran, mini-maintain ni Lisa Araneta at ni Bongbong Marcos. Subalit wala na sila siguro makita pa na third party lawyer na para hindi makakonect sa kanila kina Marcos at Romualdez at kina Lisa, nagmamadali sila sapagkat mayroon palang paparating na impeachment complaint na mabigat, seryoso at mayroong mga ebidensya bago pa mag-opening o mag-resume ang sesyon ng House of Representatives at ng Senado on January 26. So, for hire, most likely itong si Atty. De Jesus. Pangalawa mga kababayan, ito po ay pinagplanuhan na anuman ang magiging hakbang ng political opposition group, lalo na po ang mga naka-align sa Duterte political camp, ay mayroong panangga na taktika. So itong ginawa ni Atty. De Jesus, hindi lamang ito for hire, for professional fee, no? Parang political mercenary operation na binabayaran ka para magsabotahe ka sa laro ng politika laban sa kalaban ng iyong kliyente o nang nag-hire sa iyo. Kundi ang layunin nito mismo ay magkaroon ng standby na panangga na sakaling may pumasok at papasok pa lang na impeachment complaint na mabigat, may sapat na batayang ebidensya, maayos ang pagkakagawa at mabigat ang mga complaints at pwedeng maghambalos kay Marcos, mayroon na kaagad na sasalag upang hindi matuloy kasi unahan mo na sa pila. Kaya ito po ay naka-standby plan na itong ginawa ni Atty. De Jesus, na tauhan pala ito or nasa retainer ni Lisa Araneta at nila Bongbong Marcos mismo at nila Martin Romualdez. Sa grupo nila ito as per expose na inilabas kahapon ni Congressman Igay Erese ng Caloocan. Ang pangatlo, kung bakit sumulpot itong si Atty. De Jesus bigla at may bit-bit ng complaint, no? 11 pages lang yata, wala pang mga kumpletong attachment, at sa form pa lang o sa forma pa lang, sabi ni Congressman Erese at iba pang mga matitinong congressman na nakakuha nitong kopya, wala itong laman na katotohanan na mabigat na magdidiin kay Marcos, kundi parang ginawa lang talaga para maunahan yung lane na yan. Kaya hindi lamang ito for hire operation, including itong abogado na si Atty. De Jesus, hindi lamang po ito naka-standby plan para salagin at pigilan ang totoong impeachment complaint na isasampalaban kay Marcos, kundi ito rin po ay pagpapakita kung paano gamitin ni Marcos mismo o i-weaponize ang mga institutional processes at mismo ang ating batas. Kasi nakalagay po sa ruling ng Korte Suprema sa kanyang interpretasyon doon sa mekanismo ng impeachment complaint, mahina man o kulang sa tingin ng House of Representatives ang impeachment complaint na isinampa, kailangan pa rin itong bigyan ng tinatawag na procedural due process. I-entertain mo ito at bibigyan mo siya ng proseso hanggang madesisyonan nyo kung ito ay ibabasura nyo
o ipapaakyat into full Senate trial sa buong impeachment mechanism. Pero hindi mo pwede outright i-dismiss. So kaya pag naunahan mo na, gagamitin mo ngayon ang parang first come, first serve basis. 1-year ban rule na hindi ka pwede magsampa panibagong impeachment hanggang natatapos at na-dismiss o naaktuhan ang isa pang impeachment na nauna doon sa pila ng mga referrals na itatalakay sa Kongreso. So exactly, yan ay taktika ng weaponization of the process and the law itself. Ginagamit mo as a weapon, hindi para sa katarungan, hindi para sa mabuting layunin, kundi ginagamit mo para sa personal na interest mo na hindi ka mananagot sa mga pagkakaroon mo ng abuso sa poder at kapangyarihan na magkakaroon ng epekto sa pagkakatanggal mo sa pagiging presidente. So gagamitin mo ngayon ang batas, gagamitin mo ang proseso ng tinatawag na impeachment, gagamitin mo pati itong technical na component na hindi ka pwede basta-basta magsampa ng panibagong complaint kung may nakasalang pa for the impeachment of a certain impeachable official, and for this matter sa kay Marcos Jr. Kaya nagagamit niya bilang bakuna o bilang pagkakaroon ng effective technical barrier. So ang taktika na yan ay tinatawag na weaponization of the law and institutional processes. Ginagamit mo na instrumento sa pansariling interes mo. Ang prosesong dapat sana ay para sa pagbibigay ng hustisya at katarungan. Yan ang ginawa ni Atty. De Jesus. 3. Ito ay for hire, bayaran na operation. Walang pinagkaiba sa political mercenary operations na ginagawa nila Hontiveros, nila De Lima, at nila Trillanes. Yun. Ang kaibahan lang, makapal ang muka ng nag-operate na ito sapagkat abogado ka pala ni Lisa Araneta at ni Marcos mismo naglalaro ka sa sirkulo nila. Ikaw ang ikaw ang abogado na pinapagsampahan mo ng kasong disbarment ang kalaban ni Lisa Araneta at ni Bongbong Marcos at nila Romualdez na si Attorney Glenn Chong, and yet gagamitin mo ngayon ang koneksyon mo nito para ikaw din ang magiging balakid upang hindi maituloy ang totoo at seryosong impeachment complaint laban kay Marcos Jr. at kaya inunahan mo. Kaya ang tawag dyan, for hire operations. Ang pangalawa, ito ay isang standby mode attack ni Marcos or counter attack na anytime switch niya lang kapag may natunugan na silang papasok na naman na impeachment complaint o unahan na naman nila. Yan po ang ginagawa nila ngayon through dito sa bata-bata o tauhan ni Lisa Araneta na si Atty. De Jesus. At ang pangatlo, ito ay pagpapakita ng total disregard on the sensible and the real purpose of the law on impeachment. No? Hindi ito parang pinaglaruan lang ni Marcos dahil hindi naman talaga seryoso ito na impeachment complaint, kundi ginamit lang para weapon to sabotage. No? Gamitin ito para ang first come, first serve basis at yung 1-year bar rule on so-called impeachment complaints ay magagamit ni Marcos laban sa kanyang mga kalaban sa politika, at samantalang siya naman ay mananatiling hindi mananagot at hindi aabuti ng kamay ng batas dahil naiikutan niya ang batas. Iniikutan niya ang batas, binubutasan niya ang batas, at binabaliktad niya ang intent ng batas. Yan po ang ibig sabihin ng weaponization of the law. At yan exactly ang ipinakita nitong tinatawag na bogus o kunwari ang impeachment style na gimmick ni Marcos at ng kanyang asawa at ng pinsan niya, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez.